Kain po tayo. At nagbabalik ako sa ating one-on-one interview. Siyempre, pag sinabi pong peace and order, kasama natin dito ang National Bureau of Investigation at papalad ako sa dami ng kanilang mga trabaho. Pinaunlakan po tayo ni Attorney Renato Marquap, ang ating pong Executive Officer ng Laguna Division Office. Magandang araw po, Attorney. Magandang araw din, Chris. Magandang araw din sa ating mga nanonood at tagapakinig. Kamusta po ang NBI Laguna? Okay naman ang NBI Laguna. Nakakapag-perform naman tayo ng ayos. Although maganda naman dito sa Laguna dahil hindi naman ganun kataas ang ating crime rate po. Kaya hindi naman ganun masyadong loaded tayo sa mga trabaho. Alam mo, pag naalala ko yung NBI clearance na pag-usapan namin ni Attorney kanina, kasi nung araw talaga pupunta ka pa ng Manila para kumuha ka ng NBI clearance, talagang pipila ka ng mahaba, naalala ko noon. Kasi kakailanganin ko sa pasaporte, kailangan mo kumuha ng NBI, hahanapin talaga yung record mo. Sir, ngayon, ano yung bagong teknolohiya pa ng NBI? Actually, maganda ngayon kasi nabanggit mo nga nung pupunta ka pa ng Manila. Nung nagkaroon tayo dito ng Laguna District Office, ang NBI clearance lang dito sa Santa Rosa. Kung meron man tayo, meron tayo nun sa San Pablo. So malayo pa rin. Ngayon, maganda yung naging policy din ng ating pamunuan sa NBI. Ikinakalat na ngayon yung mga NBI clearance satellite offices. Kahit saan makakakuha ka ng NBI clearance, meron tayo sa mga mall, meron tayo sa mga bayan ng bawat lungsod. Katulad dito sa Laguna, meron tayong 6 o 7 yata NBI clearance center. Tapos online lang sila, no, sir? Oo, online na ngayon. Para ka nagpapabook na para magbabakasyon ka, magpapabook ka kung kailan ka pupunta sa pagkuha ng clearance. Sir, ito mas pinatibay ng NBI yung mga sistema ngayon para maging convenient sa ating mga kababayan. Tama. Di ba po? Okay. Yung tinatawag nating nahihit sila, may kapangalan sila, attorney, pakikwento nga kung paano ginagawa dapat dito. Actually, hindi kasi may iwasan yung magkaroon tayo ng hit clearance. Okay. Dahil alam mo naman, medyo mahigpit tayo pagdating sa pagproseso ng NBI clearance. Dahil iniiwasan natin na yung mga may kaso ay makakuha ng NBI clearance. Kaya yung mga may hit clearance ay nagre-register yan sa ating system. Kaya hindi nila agad nakukuha yung kanilang NBI clearance. So may schedule pa sila for interview para i-verify natin, alamin natin kung siya ba yung taong to o hindi naman natin sila pinahihirapan. Kasi na-determine namin kung siya ba ito. Attorney, na-hit ako, halimbawa, na-hit. At ikaw ay on the spot, may kaso ka palang murder. Ano ang ginagawa sa yung ba'y iniimbitahan agad o dinidetain siya? Paano nagiging policy po natin? Siyempre, nasa akto na eh. Sa mga ganyang sitwasyon ay inaalam muna natin, bine-verify muna natin kasi nakukuha namin yung mga detalye. Okay. Kung meron yung warrant, hindi naman karakan agad-agad na i-detain natin yung applicant. Okay. I-verify muna natin sa korte kung itong warrant of arrest ay talagang standing pa para i-serve. Pagka na-determine natin, hindi na siya makakauwi. I-detain na natin siya. Pero kalimitan na kumukuha ng clearance, alam nila na ma-clear sila kaya nga clearance eh. Meron mga nagbabaka sakali kasi po. meron kasi halimbawa yung criminal na commit nila ay nasa ibang probinsya. Okay. Ine-expect siguro nila na hindi sila mag-register dito kaya nagbabaka sakali sila. Yun, kaya mag-iingat pa rin po tayo. Hindi kayo makakalusot sa NBI. National kasi yung scope natin. Ang record natin is yung scope na is pang buong Pilipinas. Hindi to Provincial Bureau of Investigation, National Bureau of Investigation. Kaya lahat sa sulok ng buong Pilipinas ay malalaman yung mga detalye nyo kung ano po ang pagkatao natin. Ayun, napapag-usapan lang po natin, ilan lang po yun. Attorney, yung pong Cybercrime Prevention Act, pag-usapan nga po natin. Ito po kasi ngayon yung parang nagiging malaking krimen pagdating po dito sa cybercrime. Pakipaliwanagin nyo nga po yung mga audience natin about sa batas na po. Meron kasi tayong batas na tinatawag na Cyber Prevention Act o yung tinatawag na Republic Act 10175. Dito ay tinatalakay kung ano-ano mga klase ng krimen na nakukommit through cyber. Nakasaad din dito kung sino yung mga pangunahing ahensya na dapat magpatupad ng cybercrime prevention tulad ng NBI at ng PNP. So dito, masyado kasing technical ang provision ng batas na to dahil unang-una moderno na yung ating technology.
lahat kasi ng mga transaction nagagawa through information and communication technology. Kaya marami ang nagsamantala dito para yung mga krimen ay makumit sa pamamagitan ng cyber o yung tinatawag na cyber crimes. Yung mga cybercrime kagaya nung yung mga may ginagawang mga nude videos, mga ganyan, attorney. Tapos parang sa inyo rin ito naka-assign sa NBI din. Isa yan sa mga pangunahing jurisdiction ng NBI, yung pag-imbestiga ng cyber crimes. Yung mga ganyan, kung ang tawag kasi dyan, yung mga content-related offenses. Okay. Yung mga child pornography, Yes, ayan, mga cybersex. Ayan, isa lang yan sa mga aspeto, o isa lang yan sa mga tinatalakay na cybercrime. Kaya, meron tayong, hindi kasi, ang medyo hindi maganda dito, alam mo naman yung ating mga magagaling sila sa technology. Medyo mas advanced pa nga sila kaysa sa technology na hawak ng gobyerno. Kaya doon tayo nagkakaroon ng problema kung paano natin maimbestiga ng ayos. Meron tayong ang PNP, meron siyang cybercrime division, meron din kami sa NBI. Meron tayo, yung mga gamit natin ng mga technology dito ay medyo napag-iiwanan na rin kasi kinakailangan natin tayong updated para masundan natin kung paano maimbestigahan itong mga ganitong klaseng kaso. Okay, clear natin sa ating mga kababayan, attorney. Kapag ako'y nagsampa ng kaso sa PNP, hindi na ako pwede magsampa ng kaso sa NBI. Pwede naman, Opo. pwede naman magsampa, pero hanggat maaari, iniiwasan namin na kasi ang cybercrime investigation kasi primary jurisdiction ng NBI. Kung nagpunta sa amin, hindi naman namin pwedeng tanggihan na investigahan niya. Kung ano man yung investigation na ginawa ng PNP, separate naman yung ginagawa ng NBI. Kung gusto naman niya na ilipat na lang sa NBI, pwede naman namin kunin kung ano mang record meron siya na naisabit sa PNP. Kasi yun nga primary jurisdiction namin. Ito yung problema ng gobyerno. Pag-usapan natin, fake news. Yeah. Kami sa pamahalang panlalawigan, kapag umuulan noon, yung mga tao gumagawa ng mga fake account. Ginagaya yung fake account ni Governor Ramil, nag-a-announce ng walang pasok. Ito ba ay pasok sa cybercrime, sir? Pasok siya sa cybercrime, ang tawag dyan yung mga computer-related offenses. Okay. Ang tawag dyan yung computer-related identity theft. Okay. O kaya, pasok din siya sa content-related offenses dahil gumagamit sila ng mga data gamit ang identity ng ibang tao, Okay. lalo na yung mga opisyal ng gobyerno. Nakakapag-mislead kasi sila sa mga tao at nasisira yung reputasyon ng mga ginagamit nila na tao. Pag nalaman ng NBI na natukoy na halimbawa si Jan ang gumagawa ng fake account, nagbibigay ng fake news, ano ang magiging niya, sir? Ano ang magiging tag dito? Hatol sa kanya? Ano ang usually kinakaso sa kanya? Iimbestigahan muna natin mabuti Okay. kung ano yung kanyang nakomit na offense base dun sa cybercrime prevention. Pwedeng identity theft, pwedeng yung mga tawag nga dyan, content related, ginamit niya yung tulad ng hacking, Okay. tulad ng marami kasing technical na aspeto pagdating sa cybercrime prevention. Meron tayong mga technical expert, meron tayo nito sa NBI Manila na sila yung nag-iimbestiga. Ang ginagawa kasi naman, kasi dito naman sa atin sa NBI Laguna, wala tayong ganang, although may mga basic training yung ating mga ahente, pero pagdating sa masyadong technical, nire-refer natin sa NBI Manila pagdating sa investigation. Pag mapatunayan, ang problema din kasi natin dito, yung mga gumagawa ng ganitong krimen, masyadong tago yung identity nila. Doon tayo nahihirapan. Hindi tayo makapagsampa ng kaso kung hindi man natin malalaman kung sino ang taong to, taga saan ito, saan natin pwedeng padalan to ng mga notices. Kasi kung hindi, medyo mahihirapan tayo magsampa ng kaso hanggat wala tayong kompletong detalye. So, walang problema kung alam mo makukuha natin yung mga detalye. Nakikipagtulungan naman minsan kasi masyadong higpit kasi yung ating Cybercrime Prevention Act. Dahil
merong kaakibat na batas na yung kung tawagan ng data privacy, hindi natin pwedeng basta-basta pwedeng pasukin yung 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 mga information na dapat natin kailangan. Hindi tayo pupunta ng korte para kumuha tayo ng warrant. Yun pa nga pala, yung data privacy law. Kasi sasaklawin din, sasaklawin din. So, kailangan magpapareho, magpapanama pagka iniimbestigahan natin. Yung mga gumagamit ng mga fake account, yung mga ang tawag, dummy account, attorney. Paano po ang nagiging sistema natin dito? Meron ba tayong equipment or sistema na ma-identify natin kung sino yung behind a dummy account? Yan ang malaking problema natin dahil wala tayong gano'ng kalakas na technology or equipment para ma-determine natin. So, gumagawa tayo nung yung standard na investigation, kung tawagin natin na diskarte, para magkaroon tayo ng pagkakataon para malaman kung sino ang nasa likod nito. Unang-una, magiging mabusisi din tayo kung paano natin, kasi minsan na-connect natin yung kung saan natin siya pwedeng sundan. Kung po sa Facebook, gumamit siya ng, di ba, fake account. Tinitingnan natin kung sino-sino o kung kanino siya nakikipag-interact. Sa pamamagitan nito, yung kung kanino siya nakikipag-interact, aalamin din natin kung baga parang networking. Hanggang sa kung pwede natin siya makonek. Pagka nagkaroon tayo ng pagkakataon, minsan ginagamit natin na kung sakali, ma-lure natin siya na makapag-send sa atin ng information via email. Kasi pag gumamit kasi siya ng email, meron tayo pwedeng gawing paraan para malaman natin kung ano yung kanyang IP address. Sa ganung pagkakataon, sa ganung paraan, pwede na tayo, pagka nakasend natin ng kanyang IP address, pwede na kami pumunta sa korte para mag-apply ng warrant, cyber warrant, para makakuha kami ng impormasyon mula sa anong tawag dyan, yung provider, tulad halimbawa ng Smart o kaya ng Globe, para ibigay sa amin kung ano yung specific IP address niya at kung saan namin malolocate yung address. Attorney, pag napatunayan na siya ay nagkasala sa mga gantong maling gawain, ano ang parusa dito? Ang parusa kasi depende sa kung ano yung offense na nakomit mo under the Cybercrime Prevention Act. Nag-range siya mula prison mayor hanggang pinakamataas na parang hindi lang ako sigurado, reclusion temporal na may kaakibat na fine, ang tawag multa, na nag-range ng mga 200,000 hanggang 1 million pesos. Pero available to? Tulad ng mga ibang offenses, merong mga bailable. Pero kung ang nakomit mo ay yung mga non-bailable offense, kasi ang malawak kasi yung cybercrime, lahat ng klase ng krimen, pag ginamitan mo ng ICT, gumamit ka ng devices, ikaw ay parurusahan din dun sa Cybercrime Prevention Act. Ibig sabihin noon, kung ang nakomit mo halimbawa ay rape, gumamit ng computer devices para makapangbiktima ka ng tinataas nga yung penalty ng 1 degree higher. Kaya doon pa lang, yung rape pa lang, pagka ito ay halimbawa ay statutory rape, yung ngayon kasi medyo mataas na yung edad nung crime ng rape, pagka parang 16 hanggang 16 ay statutory na, non-bailable na kasi yun eh. Kung yung pinaka-primary crime ay non-bailable na yung offense under the Crime Prevention Act. Maliwanag sa ating mga kababayan yun, napaka-informative ng ating kwentuhan, attorney. Kasi kung minsan yan ang nagiging problema din sa mga paaralan, nagiging biktima yung mga estudyante natin, yung mga teachers natin, at mga politicians ngayon na daming fake account, mga dami account na naggagawa, lalo may mag-election. Attorney, marami kayong tiyak na matatanggap na reklamo na may ganito, may ganyan. Paano natin hina-handle yan, attorney? Halimbawa, may biktima ako ng ganito. Ano ang unang step na dapat gawin nila? Meron kasi tayong, unang-una, siyempre, magpunta tayo. I-report natin yung kung ano man yung naging biktima ka ng cybercrime. I-report natin sa pinakamalapit, kung saan ka pinakamalapit na meron tayong PNP,
or kung ano, nasa sa NBI. Kasi ang PNP naman meron din siyang cyber crime division. Meron din silang paraan kung paano mag-imbestiga ng ano. Although may mga marami pagkakataon lalo dito sa Laguna, galing na sa PNP, binabato sa amin ng PNP dahil masyadong technical yung investigation. Kami naman binabato din namin sa aming cyber crime division. Kasi yung mga aspeto na masyadong technical, sila yung nag-assess, sila yung nag-evaluate ng ano, para malaman kung pwedeng ma-determine kung mayroon tayong pwedeng kasuhan. Yan, i-report nila para magkaroon din tayo ng data kung gaano ang statistics ng mga nabibigyan ng ano. Ang pinakamarami kasi dito, yung fraud, cyber fraud. Alam mo naman, siyempre, yung ating mga kababayan gusto natin kumita na hindi na tayo naghihirap, di ba? Kung gusto natin yung pera natin kusang kumita. Kaya diyan maraming nabibigyan sa cyber fraud. Ilang bagay na lang, attorney. Extortion sa internet, sa social media. Naging mag-girlfriend, tapos naghiwalay, tinakot yung babae, may mga videos sila. Kanina sila pwede magsumbong. Punta sila sa amin sa NBI kung saan man sa o kung dito sa Laguna, punta tayo sa NBI Laguna District Office dito sa Santa Rosa, Laguna, para makapagsumbong. Kasi marami na kaming kaso na hinandil na ganyan. Actually, just recently, meron kaming naipakulong. Ganyan, tulad ng kwento mo, ganyan. Ginagamit yung, siyempre, unang-una may na-violate siya maliban sa Cybercrime Prevention Act, yung RA 9995, yung Anti-Photo and Video Voyeurism, kasi gumamit siya ng mga sex videos previously nila, tapos yung ginagamit pang extort para gamitin uli, para malure muli yung ex mo na which is against serval na, siyempre, dahil sa ganun, papasok na siya ng rape. Kaya meron kami na ipakulong yan, parang 2-3 na yata last year isa, previously mayroon din 2. Yung maliwanag sa ating mga kababayan, huwag kayo matakot, lalo yung mga kababaihan na nagiging biktima na kayo na kung minsan nakakaawa din yung mga tao, minsan wala nang mukhang iharap sa bayan kasi nga may mga taong nagkagawa ng ganyan sa kanila. Attorney, nasa iyo pagkakataon, paalalahanan ng ating mga kababayan. Yes, unang-una sa mga magulang, bantayan natin yung ating mga anak. Maraming mga nabibiktima, lalo yung mga minor na mga anak nila, dahil masyado silang prone sa ganitong krimen, dahil masyado silang hook sa internet. May mga pagkakataon na sa pamamagitan nito ay nabibiktima sila. Just recently, meron kami isang kaso na yung estudyante, 14 years old pa lang siya, through Facebook, may nag-post sa Facebook na nangangailangan ng job offer sa mga high school pa lang. Eventually, nakipag-meet yung bata. Unfortunately, dun sa pagkakataong yun, ay nagawan siya ng hindi maganda, na-rape siya. Which is twice pa nangyari kasi after nung unang pangyayari, nakunan niya ng video yung unang insidente. Yun yung ginamit niya dun sa pangalawang insidente na kung hindi ko makikipagkita, ipopost ko to sa internet. Ang nakakalungkot pa nito, yung bata, 14 years nung nangyari yon, ngayon ay 15 na. Ang nakakalungkot nito is nabuntis yung bata. At hindi niya ma-identify kung sino yung Although meron tayong may mga na-provide na CCTV, medyo mahirap pa rin nating malaman kung saan. Kasi normally kasi hindi yan, kung nakipagkita ka sa lugar nito, hindi yan taga rito, taga Malayo. Hindi yan gagawa ng krimen kung saan makikilala siya. Yan, sa mga estudyante, mag-ingat po tayo. Iwasan po natin, bantayan natin yung ating mga anak sa mga ganitong pagkakataon. Yung ating mga kababayan naman na gustong kumita sa madaling paraan, madali naman nating malaman kung tayo magiging mapagmatsyag lamang dahil unang-una, pagka ikaw ay ino-opera ng mga parang pinapangako na sa iyo ang lahat ng kikitain mo malaki na hindi ka na maghihirap, yan, isa yan sa mga red flag yan dahil imagine mo, Scam yan. Sigurado nga, red flag na ng scam yan. Mag-ingat na tayo dyan.
iwasan natin na makipag-tuloy sa mga ganyan transaksyon. Tsaka yung, kasi nauso din kasi mga online selling, di ba? Ayan, mag-ingat din tayo dahil marami mga nagsasamantala dyan. Dahil dyan, hindi kasi natin yung mga transaksyon kasi na ganyan, mahirap kasing ma-imbestigahan dahil hindi natin makuha yung identity ng mga bibiktima dahil syempre nasa likod sila ng Computer. Gumagamit sila ng mga faking identity. Kaya diyan nagkakaproblema. Nakakalusot sila. Napakaraming milyon-milyon ang kinikita nila dahil lang yan. Kahit pasabihin mong nagbumili ka lang ng halagang 200 pesos, 500 pesos, sa dami ng mga nabibiktima niya, kumikita pa rin sila ng malaki dyan. Kaya kawawa naman yung ating mga kababayan na pinaghirapan mo yung pera mo pero nauwi lang sa wala. Diba? Yan. Naliwanag po yung mga paalala ni attorney sa atin mga kababayan na kaya kung tayo po ay may kaduda-duda rin through internet, through Facebook, no? Huwag tayo basta think before you click din attorney. Kailangan matuto rin tayo maging responsible na user ng ating mga account at yung pagpapalit. Gaano ka-importante, attorney, yung nagpapalit lagi ng password? Yung password kasi is napaka-importante niya dahil masyadong advanced kasi yung mga ginagamit ng mga hacker. Yung mga leakage kasi ng mga password, common yan dahil malimit kasi ang pagka gumamit tayo ng password, yung mga birthday, yung pangalan ng anak, yung mga madaling, yung bang iniisip. Tsaka hindi, gumagamit ka ng password kung halimbawa may account ka sa Facebook, may account ka sa Gmail, may account ka sa Yahoo, isang password lang ginagamit mo. Delikado yan. Dapat iba-ibang password ang gagamitin mo sa bawat account. Para hindi naman, once na na-compromise yung isang account mo, hindi naman magagamit ito sa ibang account mo, lalo yung gumagamit ka ng mga importanteng impormasyon lang tungkol sa iyo. Kung halimbawa nag-online banking ka, yan ang malaking problema. Iwasan nyo syempre yung mga ang tawag dyan sa cyber term ay yung clickbait na makaka-receive ka halimbawa ng email na mayroong mga link. Iwasan nyo mag-click niyan ng mga link na yan kung hindi nyo naman alam kung kanino galing. Kahit sa text lang, maraming ganyan na natetempt tayo na mag-open, mag-click natin. Nako-compromise kasi yung ating information. Kaya nagiging biktima ng cybercrime. Okay, yun data privacy pa rin yan. At importante po mga kababayan, basta maging maingat po tayo, lalo sa paggamit po ng teknolohiya. Importante po na meron tayong alam na kagaya nito. Attorney, maraming salamat po sa pagbisita. At sa ating po mga kababayan, nandyan po ang NBI, National Bureau of Investigation sa Laguna para maging partner po lagi natin sa ating peace and order. Huwag po tayong magsawang tumulong mga kababayan. Kung meron po tayong nakikita na bibiktima ng mga hindi kanais-nais din, tulungan po natin sila. Samahan po natin sa NBI para kahit paano patulungan po natin yung mga nagiging biktima. Kung minsan kasi nadidepress, attorney, nadidepress na usually, sila sarili na lang na may katawan. Pero ito na po yung panahon para magpunta po tayo sa atin sa NBI. Maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, si Chris Sanji. Nagpalain po tayo ng buong lingkod. Pagpalain po tayo ng